Inimbitahan nga pala si Kuya Richard para maging hurado para sa beauty contest mamaya. Kwento ni Nox sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Automatic naman na nag-angat ng tingin si Isabela. Umawang ang kanyang labi at hindi alam kung anong sasabihin. Nasisiguro niya ngayon ay manunood sa Senyorito Richard. Nakakahiya iyon pero sasama kaya ang tatlo? Manonood ka ba mamaya, Adam? Kuryosong tanong ni Isabela sa kaibigan. Oo naman. Hindi ko naman pwedeng palampasin iyon. Nga pala, babalik na din kami sa Maynila bukas. Matatagalan pa bago kami makabalik. Sagot ni Adam. Kayo na ba? Kuryosong tanong ni Vince. Nagbaba ng tingin si Isabela. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi sa naging tanong ni Vince. Inagdag mo pa ang kuryosong tingin ni Nox, Vince at Richard sa kanilang dalawa ni Adam. Bakit pakaramdam niya may nagawa silang kasalanan ni Adam at ang tatlo ang umuusig sa kanila? Magkaibigan lang kami ni Adam. Matagal bago nakasagot si Isabela. Kung meron sigurong natitipuhan ngayon si Isabela ay si Richard iyon. Hindi niya alam pero sa ikli ng panahon na nagkasama sila at iginalan niya ang binata ay unti-unti niya ring napapansin na nagkakaroon na siya ng gusto sa binata. Iyon nga lang, ang pumipigil sa kanyang tuluyang magka-crush sa binata ay ang sinasabi sa kanya ni Adam. He is not what you think he really is. Ano kayang ibig sabihin ni Adam sa sinabi niyang iyon? Eksaktong alas 7 ng gabi ay nasa plaza na si Richard kasama ang mga kapatid niya. Isa kasi siya sa mga kinuhang hurado na gaganapin na beauty contest. Nang makita sila ng organizer ng event na yun ay kaagad silang binigyan ng upuan. Siya ay pinaupo kung saan dapat siya maupo bilang hurado, habang ang mga kapatid niya naman ay nasa kanyang likuran. Hindi na rin naman nagtagal ay nagsimula na ang patimpalak. Sa unang bahagi ay isa-isang pinakilala ang mga babaeng kalaho. 10 mga nanggagandahang mga babae ang nandoon at lahat naman ay magaganda, pero ang hindi naman alam ni Richard ay kung bakit nang lumabas si Isabela ay naglunas sa dalaga ang kanyang paningin. Ang ganda-ganda ni Isabela sa kulay pulang evening gown na suot ng dalaga. Hapit na hapit iyon sa katawan ni Isabela, kaya kitang-kita niya ang magandang pangangatawan ng dalaga. Ngayon niya lang ito nakitang nakasuot ng ganon klaseng damit, bukod sa puting bestida na palagi nitong sinusuot sa tuwing magtatrabaho sa kanila. Nakakapanibago, at ngayon niya lang din nakita na naka-makeup ang dalaga. Maganda naman na siya kahit walang anong kolorete sa mukha. Mas lalo nga lang nadipina ang ganda niya nang nalagyan ng makeup. Nakabibingi ang sigawan ng mga manunood nang tawagin ang pangalan ni Isabela. Mukhang maraming taga-suporta ang dalaga. Idagdag pa roon ng kapatid niyang si Adam na nakatayo at pumapalakpak. Tila proud na proud kay Isabela. Sumunod namang ipinakita ng mga kandida ang kanilang swimsuit attire. Kagaya kanina ay hindi na naman maalis ni Richard ang kanyang paningin kay Isabela na ngayon ay tanging kulay puting two-piece swimsuit ang suot-suot. Alam niyang hindi lang siya ang natutulala sa dalaga at nasisiguro niyang marami ring mga manunood ang natulala sa dalaga. Gang! Walang panama ang mga babaeng nakasalamuhan niya sa ibang bansa at Maynila sa gandang taglay ni Isabela. Candidate number 7 is Sir Pretty Right. Tanong ni Mayor Sullivan kay Richard. Magkatabi ng upuan si Mayor Sullivan at Richard. Tiningnan muna ng binata ang numerong nakasabit sa pulsuan ni Isabela at nang masigurong si Isabela nga ang tinutukoy ni Mayor Sullivan ay tumango si Richard bilang pagsang-ayon. Pagkatapos sa swimsuit attire ang sportswear naman at ang talent ng mga kandidata ang pinakita. Antok na antok si Richard habang pinapanood ang ibang kandidata. Nag-iiba lang kapag si Isabela na ang magpapagitang gilas. Ang sumunod naman ito ay ang question and answer portion. Sa parteng ito ay 5 mga babae na lang ang maglalaban-laban dahil ang kalahati ay natanggal na kanina. And now, let me call on candidate number 7. She actually has the most number of supporters and fans. Anang MC. Eleganteng naglakad si Isabela sa gitna ng stage. Pinabati ng MC si Isabela at nakangiti namang ginawa iyon ni Isabela. Nagpasalamat ang dalaga sa kanyang mga taga-suporta. Proceed na tayo sa question and answer, shall we? Para sa iyong katanungan, candidate number 7,
ay si Mr. Del Fuero ang magtatanong. Alang MC. Tumikim pa muna si Richard bago inabot ang microphone sa tabi niya. Nagangat ng tingin ng binata at nagtama ang paningin nila ng dalaga. Good evening, candidate number 7. Your question is, what does being a modern woman mean to you? Tanong ni Richard. Pinasa niya lamang ang tanong na iyon sa papel na ibinigay sa kanila kanina. Nakita naman niya ang pag-abot na Isabela ng microphone galing sa MC. Good evening, everyone. Thank you so much for that wonderful question, Mr. Del Fuero. For me, the meaning of being a modern woman is embracing the power of choice, breaking down traditional barriers, and striving for equality in every aspect of life. It's about being unapologetically authentic, pursuing education and career goals, and supporting other women on their journeys. A modern woman is strong, compassionate, and determined, ready to challenge stereotypes and make a positive impact on the world. It's an honor for me to represent this dynamic and ever-evolving image of womanhood in today's society. Thank you. Nakangiting sagot ni Isabela. Nagpalakpakan ang lahat ng nanonood sa naging sagot ni Isabela. Lihim na napangiti si Richard. Beauty and brains. Not bad, huh? Sa huli, kagaya ng inaasahan ni Richard ay si Isabela nga ang nanalo. Sinugod ng mga magulang at kaibigan niya si Isabela sa stage. Proud na proud ang lahat sa pagkapanalo ng dalaga. Kahit naman siya ay masaya rin at nanalo ang dalaga. Mas lalong nagiyawan naman ang lahat ng pumunta rin sa stage kanyang kapatid na si Adam na may dalang bouquet ng red roses. 2 linggo na ang lumilipas magmula nang manalo si Isabela sa beauty contest. Hindi lang siya ang tuwang-tuwa sa pagkapanalo niya, maging ang mga magulang niya at kaibigan ay proud na proud sa kanya. Minibiro pa nga siya ng mga kapitbahay nila na sumali na rin Miss Universe Philippines. Naku! Kung mga patimpalak lang dito sa lugar nila ay sasali talaga siya. Pero kung aabot na sa ganun, tingin niya hindi niya kayang gawin. Linggo ngayon at maaga pa lang inasa mansyon na siya ng mga Del Fuero at naglilinis ng garden. Nakauwi na rin pa lang ng Maynila sila Adam, Knox at Vince para pamalaan naman ang mga negosyo ng kanilang pamilya roon. Si Senyorito Richard naman ay naging abala na sa trabaho nito sa pineapple at flower farm. Ngayong araw kasi ay araw ng pag-harvest nila, kaya marami talaga silang gagawin. Kaya naman, sa araw na iyon, inabalan niya rin ang sarili sa pagdidilig at paglilinis sa garden ni Senyora Margarita. Naging close na rin silang dalawa sa mga araw na lumilipas, at kaibigan na ang turing Isabela sa binata at ganun din naman ang turing sa kanya ng binata. Abala si Isabela sa pagdidilig ay hindi niya napansin ang pagpasok din ni Richard sa loob ng garden, kaya naman nang ginulat siya ng binata ay talagang napasigaw siya ng gusto. Ano ba yan? Ba't ka ba kasi nanggugulat? Iritalong tanong ni Isabela. Ang sabi ko sa'yo, bawas-bawasan mo pag-inom ng kape. Natatawang tugon ni Richard. Alam mo namang matagal na akong magugulatin, pero lagi mo pa rin akong ginugulat. Umalis ka na nga dito. Marami pa akong gagawin. Pagtataboy niya rito. Paano naman kung ayaw kong umalis? Kunot noong tanong ni Richard saka lumapit sa kanya. Napatalon si Isabela sa biglaang paglapit ni Richard sa kanya. Nagtama ang kanilang paningin. Nakita ni Isabela ang pagbaba ng tingin ng binata sa kanyang mga labi. Malakas ang kalabog ng puso ni Isabela nang hulihin ni Richard ang kanyang labi at saka siya kintalan ng mararahan ng mga halik. Pakiramdam niya ay unti-unting naglalaho ang nakapaligid sa kanilang dalawa at tanging siya at si Richard na lamang ang natitira at parehong nalulunod sa masarap na dulot ng kanilang halikan. Marahan at masarap humalik si Richard, kakaibang kilapot ang dulot nun sa kanya. Tila natigil ang oras. Wala nang pumapasok sa isipan ni Isabela kundi ang kagustuhang tugunin ang mga halik sa kanya ng binata. Sa pagkakataong iyon ay nakalimutan na ni Isabela ang lahat-lahat, kung sino ang kahalikan niya at ang rason kung bakit tinahayaan niya lang ang binata sa paghalik sa kanya. Nagdadalawang isip man ay ginawa niya pa rin halikan pabalik si Richard habang ang mga kamay niya ay pumapalibot sa lieg ng binata.
Narinig niya ang mahinahong ungol na kumawala sa labi ng binata. Mas lalong lumalim at naging marahas ang paraan ng paghalik sa kanya ni Richelle. He is not what you think he really is. Biglang naalala ni Isabella ang sinabing iyon ni Adam. Sa pagkalito niya ay malakas niyang itinulak si Richelle. Nung unay wala pang pakialam ang binata sa ginawa niya at parang wala lang dito ang pagtulak niya, kaya naman ilang beses niya pa iyong inulit. What, Isabella? Naguguluhang tanong ng binata. Mali yun. Hindi dapat nangyaring halik. Kalimutan na natin, pwede ba? Kalimutan? Bakit? Magagalit pa si Adam kapag nalaman niyang halikan tayong dalawa? Binalaan ako ni Adam noon tungkol sa'yo. Dapat noon pa lang ay nakinig na ako sa kanya. Pero bakit hindi mo ginawa? Kung talagang binalaan ka niya noon, bakit hindi mo siya sinunod? Hindi ko rin alam, okay? Nalilito ako. Iyon ang huling sinabi niya bago tuluyang iwanan ang binata. Hanggang sa pag-uwi ni Isabella sa kanila at pagkahiga niya sa kama niya ay hindi na nawala sa isipan niya ang halik na pinagsaluhan nila ni Richelle. Ilang araw na paulit-ulit na nagre-replay sa isipan ni Isabella ang halikan nilang dalawa ng amo niya. Abala man siya sa trabaho o hindi, nag-aaral man siya o hindi, wala talagang ibang pumapasok sa utak niya kundi ang halikan nilang dalawa. Iyon nga lang ay hindi niya alam kung pareho ba sila ng nararamdaman ni Richelle ngayon. Siyempre, lumaki sa ibang bansa si Richelle kaya paniguradong hindi na bago sa binata ang makipaghalikan sa mga babaeng girlfriend man niya o hindi. Kaya lang, kasi conservative siya dalagang Filipina, at iyon pa ang first kiss niya. Marami siyang expectations pero ayaw niya namang umasa, lalo namang ayaw niyang masaktan. Ngunit, bakit pa ganito nakalayo ang naiisip ng isipan niya? I'm sorry if the kiss bothers you, Isabella, but I don't deserve to be quickly judged just because my father told you things about me. You don't know me at all, Isabella. Ani Richelle. Naabutan siya ng binata na mag-isa sa kusina. Uminom kasi siya ng tubig nang matapos na iyong diligan ang mga halaman sa garden. Todo ingat pa siya at dasal na sana ay hindi magtagpo ang landas nila ni Richelle. Pero sino bang niloloko niya? Hindi niya maiiwasan ang binata dahil nagtatrabaho siya para sa pamilya na to. Who are you then? Kuryosong tanong ng dalaga. Matagal na tumitig sa kanya ang binata. I was the reason why my lola died. I killed her. Matagal bago nasagot ni Richelle ang tanong niya. Natigaga sa narinig si Isabella. Umawang ang kanyang labi at hindi makapaniwalang tinignan ang binata. She should run away. Kung nakayang patayin ni Richelle ang lola niya, hindi malabong magawa niya ulit iyon ngayon. Pero teka, kung siya ang dahilan kung bakit namatay ang lola niya, bakit siya hindi nakakulong ngayon? He is supposed to be in jail. What do you mean? Hindi kita maintindihan. Nauutal na tanong ni Isabella. Dapat ay lumalayo na siya sa binata ngayon. I was a drug addict before. I got addicted to it to the extent that I depended on it for my life. Bumibili ako noon ng may makabangga akong isang malaking grupo ng mga drug users sa Amerika. I was dismissive of others and often made insensitive remarks before. I was known for being arrogant and condescending. Kaya, nang makabangga ko ang mga tao ngayon, hindi na ako nagtaka nang binalikan nila ako. Yun nga lang, hindi akong ginalaw nila kundi ang lola ko. You see, ako ang rason kung bakit namatay ang lola ko. I killed her. Kaya, tama si Adam sa sinabi niya tungkol sa akin. You should stay away from me. Mahabang kwento ni Richelle. Habang nakikinig si Isabella ay kita niya sa mga mata ng binata ang labis na pagsisisi at sakit. Malalim na bumuntong hininga si Isabella. Nasubukan mo na bang magparehab? Tanong ng dalaga. I did. Pumasok akong rehabilitation center bago ako umuwi dito sa Pilipinas. Pinagsisihan mo ba ang ginawa mo? Walang araw na hindi ko sinisisi ang sarili ko sa nangyari kay Lola. Walang ibang dapat nasisihin kundi ako lamang. Hindi mo naman kasalanan kung bakit namatay ang lola mo .
Kasalanan iyon ng mga taong pumatay sa kanya. Nasisiguro ko namang hindi mo hayaang mangyari yun, kaya hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo sa kasalanan hindi mo naman ginawa. You didn't kill her. And yung pagiging drug addict mo, wala na yun kasi nagbago ka na. The fact na nagparehab ka at alam mo sa sarili mong nagkamali ka at handang nagbago, doon pa lang i-deserve mo na ng pangalawang pagkakataon. Kung ano ang nangyari sa nakaraan na lang yun kasi ibang tao ka na ngayon. You've changed for the better. Mahabang litanya ni Isabela. Kung ano ang nangyari sa nakaraan na lang yun kasi ibang tao ka na ngayon. You've changed for the better. Paulit-ulit na nagre-replay iyon sa utak ni Rizal. Ang girlfriend niya ngang si Elaine ay hindi matanggap ang nagawa niya noon nang ikwento niya ang nangyari. Kaya hindi niya inaasahang magiging ganito ang magiging tugon ni Isabela. Galit ang pamilya niya sa kanya at alam ni Rizal na sinisisi pa rin siya ng mga ito sa pagkamatay ng lola niya. Dapat lang naman talaga dahil hindi mawawala ang lola niya kung hindi dahil sa kanya. Maaaring tama nga si Isabela, hindi naman niya ginusto ang nangyari. Pero hindi pa rin maalis sa kanyang isipan na dapat siya ang patay na ngayon. Muling bumalik sa dating pagkikitungo ni Isabela sa kanya matapos ang ginawa niyang pag-amin. She is like a breath of fresh air for him. Alaking tulong sa kanya ni Isabela, hindi lang dahil sa paninilbihan nito sa kanila kundi bilang isang kaibigan na rin. Hindi niya alam pero ang gaan talaga ng loob niya sa dalaga at malaki ang tiwala niyang magkwento rito. At magsisinungaling siya kung sasabihin niyang kaibigan lang ang tingin niya sa dalaga. He likes her. Ayaw niya nga itong mapalampas sa dalagang nararamdaman niya dahil baka may magbago. Kontento na siya sa kung anong meron sa kanilang dalawa ngayon. Bukod pa roon, masyado na rin siyang busy sa pag-handle sa mga negosyo ng pamilya niya rito sa Sierra Leona. Gusto niyang makabawi sa mga ito kaya gusto niya ang focus niya ay nasa trabaho lang. May bayalay mamaya sa bayan. Gusto ko sana sumali kaso wala naman akong kasama. Abala ang mga kaibigan ko. Nakangusong kwento ni Isabela. Fiesta ng Immaculada Conception bukas at isa ang baile sa mga inihandang event ng mga organizers doon. Nasa Pineapple Farm sila ngayon. Abala siya sa pagsusupervise sa kanilang mga tauhan, panay naman ang pagkukwento ni Isabela habang kumakain ito ng pinya. Napailing na lamang si Rizal. Gusto mo bang samahan kita mamaya? Wala naman akong gagawin. Aniya rito. Nagkangat ng tingin sa kanya si Isabela. Lihim siyang napangiti nang makita ang pangumula ng pisngi ng dalaga. Pwede naman. Sulitin mo na din at sunduin mo ako sa amin ha. Thank you. Napailing na lang si Rizal. Pagkatapos niyang i-supervise ang trabaho sa Pineapple Farm ay umuwi na rin sila ni Isabela sa kanilang mansyon. Kagad namang nagpaalam si Isabela sa kanya na maglilinis muna ito sa garden nila. Siya naman ay pumanhik muna sa kanyang kwarto para maligo. Akmang papasok na sana siya sa bathroom na nasa loob namang ng kwarto niya nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Nilapitan niya iyon at kinuha mula sa bedside table. Nangunot ang noon niyan at malalim na napabuntong hininga bago sinagot ang tawag ni Elaine. What do you want, Elaine? Walang ganang tanong niya. Magbe-birthday si Mami sa makalawa at kailangan ko ng date. I want you here, Rachel. Anang dalaga sa kabilang niya. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako pwede, hindi ba? Bala ko dito sa Sierra Leona. Marami akong ginagawang trabaho. Sagot niya. Mas uunahin mo pa ba ang trabaho kaysa sa girlfriend mo? Inis sa sagot naman nito. You broke up with me, Elaine. You ended our relationship. Lagi naman akong ganun kapag nagtatalo tayo Pero hindi naman ibig sabihin nun ay talagang wala na tayo. Mahal na mahal kita at hindi ko makakaya kung iiwanan mo ako. Umuwi ka na lang, Rizal. Please. Mag-usap tayo. No. Tingin ko ay mas maganda maghiwalay na talaga tayo. Sinubukan kong pag-aralin na mahalin ka pero wala I only see you as my little sister. You can't do that to me, Rizal. Alam ko ang baho mo at isisiwalat ko iyon sa lahat para masira ka. Kaya kung ayaw mong gawin ko iyon, ay sundin mo ang gusto ko. Bumalik ka ng Maynila. Malalim na bumuntong hininga si Rizal at pinabaan na lamang nagtawag si Elaine na wala siya sa mood pero kailangan niya pa rin tuparin ang pangako niya kay Isabela. Stay tuned for part 3.